Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Biyernes. Thanks God, it's Friday, May 3, 2024. Sa ngalan ho ni Dino at Judith Estrada Larino. Ako po ang Jelly Mendez. Arangkada Balita. At silipin na natin ang umaarangkadang headlines. Sapat na supply ng bigas, tiniyak ng Department of Agriculture. Ang paglalagay ng label sa local at imported rice, isinusulong. Arangkada Balita. Pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura, sumampa na sa halos 6 na bilyong piso. 8 probinsya sa bansa na ilalim sa state of calamity. Arangkada Balita. Ang taas singil sa kuryente, asahan na ho ayon yan sa ERC. Arangkada Balita. Ilang unconsolidated jeepney ipinakatay na ng mga driver at operator. Arangkada Balita. Ang balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi highway sa China abay nadagdagan pa. Arangkada Balita. Balitang pampalakasan, ang National Milo Marathon dinaluhan ng libo-libong runners. Arangkada Balita. Latest sa showbiz, si Bea Alonzo ay naghain ho ng libel cases o libel cases laban ho kena Christopher Mian at OG Diaz. Arangkada Balita. Sa social media, ito ang pagiging makabayan ay idinaan ho sa TikTok challenge. Arangkada Balita. Lumako na tayo sa mga kadang mga balita. Latest ho sa Pino Mirror ay kumpiyansa ho ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa para sa buong taon. Ito ay sa baba ng produksyon ng bigas sa unang 3 buwan ng 2024, bunsod yan ang epekto ng El Nino phenomenon. Sa datos ho ng Philippine Statistics Authority ay bumaba ang rice production sa 4.68 million metric tons mula buwan ng Enero hanggang Marso, kumparayan sa naitalang 4.78 million metric tons sa kaparehong panahon noong 2023. Gayunman ay tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary at spokesman Arnel de Mesa na tataas pa ang produksyon ng bigas pagdating ng tag-ulan, lalo tinutulungan na ng kagawaran ang mga sa pamagitan na rin ng pamamahagi ng mga binhi, pataba at mga makina. Arangkada Balita. Plan ng Department of Agriculture na lagyan ng label o tanda ang mga local at imported na bigas upang maiwasan ang paghahalo ng mga ito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, makatutulong ang labeling ng upang matukoy ng mga mamimili kung alin ang local at imported rice. Paraan din niya ito upang maiwasan ang paghahalo ng mga nagtitinda ng mas mura
sa mahal na bigas at ibenta ito sa mas mataas na presyo. Tama ho ito Suportado naman ni Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor ang plano ng at inihayag na maganda rin ang naturang hakbang lalo na't nagtitinda ang nagsasamantala na nagre-repack ng imported na bigas at ibinebenta ang mga ito bilang local rice para sa mas mataas na kita. Arangkada Balita! Minsan yan na talaga ang ayan ang strategy ng mga nagtitinda ngayon na dahil kung tutusin, maliit lang talaga ang kita nila sa kada sako. So parang ayan din ang paraan nila o ang tanging makatutulong para tumaas din ang kanilang kita. Pero maganda rin ang plano ng at maganda rin sa mga mamimili na maging mapanuryo sa mga binibili natin, lalo na kung kabang-kabang bigas yan. Lalo na iwasan ho natin yung mga nagtitinda lang ng mga nilalako. Meron kasi mga nilalako, alam ko meron mga ganyan. Sako, tingin mo kulang sa timbang. Maganda ho na timbangin din natin kasi yung iba dinedeklara nila 25 kilo yung kada sako. Pag timbang mo sa inyong timbangan mismo, kulang ng 2 kilo. May mga ganong senaryo kaya mas okay na maging matalino tayo sa pagpili at pagbili ng mga pangunahing produkto sa merkado. Arangkada Balita! Tiniyak ng mababang kapulungan ng Kongreso na kabilang sa mga tatalakayin sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law ang paglutas sa korupsyon ng National Food Authority. Kumpiyansa si House Committee on Agriculture and Food Vice Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na sa oras na maamyendahan ng RTL at maibalik sa NFA ang pangangasiwa ng bigas ay magkakaroon ng akses ang publiko sa mas murang bigas. Sinabi pa ng Nueva Ecija Solon na sisiguruhin ng Kamara na maisasama ang angkop na probisyon sa nasabing batas upang hindi na mabahiran muli ng korupsyon ang pagsusulong sa abot-kayang bigas na itinuturing na pangunahing sanhi ng food inflation. Inaasahan na matatapos na sa susunod na linggo ang pagdinig sa mga panukala upang maisalang sa plenaryo sa ikatlong linggo ng Mayo. Arangkada Balita! Samantala, pinamadali na ng Philippine Tobacco Growers Association at National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives sa Kongreso buo ng Bicameral Conference Committee upang talakayin ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay PTGA President Saturnino Distor, kinakailangan na ang pagpasa sa nasabing panukala upang masawata ang smuggling na isa sa banta sa kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Umaasa ang opisyal sa agarang pagtugon ng Kongreso sa kanilang panawagan. Ngayon ay mapirmahan ito ni Pangulong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address sa buwan ng Hulyo. Kaugnay nito ay sinabi rin ni NAFTAC Chairman Bernard Vicente na ang pagpasa sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay hindi lamang magandang balita sa mga magsasaka, kundi tanda ng nagpatupad o pagpapatupad ni Pangulong Marcos sa kanyang ipinangako na makapagbigay ng kayang produktong agrikultura sa mga Pilipino. Arangkada Balita! Umabot naman sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa mga produktong agrikultura. Batay ito sa datos ng Department of Agriculture, kung saan ay pinakamalaki nito ay sa palay na nasa 3.1 billion pesos na sinundan niya ng 1.7 billion pesos na pinsala sa mais at 958 million pesos naman na halaga sa high-value crops. Kaugnay nito ay pinaka-apektado ng El Nino phenomenon ang Cordillera Administrative Region o CAR, Mimaropa at ang Western Visayas na pangunahing pinagkukunan ng palay sa bansa.
Babala naman ang grupang Federation of Free Farmers Cooperative na mas matindi pa ang maaaring epekto ng El Nino ngayong ikalawang bahagi ng taon. Paliwanag ng FFF National Manager na si Raul Montemayor, kukulangin ng tubig ang palay na tinamaan ng tagtuyot noong unang bahagi ng 2024 na aanihin ngayong buwan ng Mayo. Arangkada Balita! Samantala, ito, matinding balita to dahil isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Negros Oriental, bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang nasabing deklarasyon sa rekomendasyon na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at nabatid na lumobo na sa 240 million pesos ang pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura sa buong probinsya. Sa ngayon ay ikawalo ang Negros Oriental sa mga lalawigang isinailalim sa state of calamity, kasama ang Occidental Mindoro, Bayanang o ang ilang lugar sa Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur at ang Maguindanao del Norte, kasama din ang South Cotabato. Arangkada Balita! Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Bangsamoro government sa buong rehiyon dahil sa masamang epekto ng El Nino phenomenon. Inilabas ng Office of the Chief Minister ang proclamation upang agarang matulungan ang mga apektadong at pabilisin ang intervensyon ng pamahalaan. Kabilang na dito ang pag-agapay at pagtulong na rin sa mga residente upang makabangon ang mga ito mula sa nasabing kalamidad. Nanawagan din ang nasabing proklamasyon sa mga kinukulang bar ministries, offices and agencies na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang matugunan ang kasalukuyang kalamidad. Arangkada Balita! Patindi ang init ng panahon na nararanasan sa bansa, partikular na sa mga lalawigan. Kaya mainam na maging alerto ang bawat isa, ang mga, lalo na yung mga senior citizens natin, yung mga buntis, yung mga may kapansanan, yung mga PWDs natin, mag-ingat tayo, lalo na paglalabas at kumain. Huwag na tayong lumabas ng bahay kung wala namang importanteng lakad, kung wala namang gagawin sa labas ng bahay. Manatili na lang tayo sa loob ng bahay. Mag-enjoy na lang tayo sa panonood ng TV at sa panonood sa DWIZ, di ba? Ayun ang magandang ngayon. Lagi manatili tayong hydrated, lagi ang pag-inom ng tubig. At hindi na nga actually hindi lang 8 basong tubig, more than that dapat ang iniinom natin dahil madili natutuyo ang ating mga lalamunan at yan ang nagiging dahilan. Papaos tayo, maging maging alerto tayo lalo't mainit, magdala tayo ng panangga laban sa matinding sikat ng araw. Kung maaari, yung mga susuotin natin, maging mga light na lang, wag na tayo like kagaya sa suot ko, itim. Wag na tayo mag-itim kasi mas malaki ang chance na nakakuha ng ng init ng araw kapag nagsusuot tayo ng mga dark na damit. At kaugnay nga sa lagay ng panahon, alamin nga natin ang lagay ng panahon ngayong araw, kung mas titindi pa ba o tataas pa ang heat index na nararanasan sa mga lalawigan sa Metro Manila din, lalo sa Pasay, sa Science Garden sa Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon ng lagay ng panahon. Mula kay Dan Villamil, kay Dan James Villamil, ang Pag-asa Weather Specialist. Magandang umaga, Sir Dan. Magandang umaga po sa ating pakinig dito sa DWIZ. Mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating mararanasan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa. Dala pa rin yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Makaranas pa rin tayo ng mga pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms, kadalasan
sa hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay posibleng umabot ng 37 degrees Celsius. 26 degrees naman dito sa Baguio City at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Wala pa rin tayong gale warning na nakataas anumang baybay ng ating Kapuluan at Banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest. Sir Dan. Yes po. Meron lang ako mga katanungan dito, no? Dahil ang alam ko, tama ho ba? Correct me if I'm wrong, Eto kasi Hunyo na ang mararanasan natin ang La Nina, tama ho ba? Opo, so for the month of until next month po actually babalik po tayo sa tinatawag nating neutral conditions. So hindi po El Nino, hindi La Nina, kumbaga yung sa gitna po ng dalawa. And after, sa mga susunod pang mga buwan after that ay posible naman po tayong makaranas ng La Nina. So inasan po natin na bahagyang babalik sa normal na rainfall conditions ang bahagi po ng ating bansa. Pero etong mga nararanasan din pag-ulan sa ilang mga lugar, lalo na paggabi, hudyat ba ito na nasa transition period na tayo? Well, it's too early to say po, ma'am. No? Usually naman po for the month of May, pangkaraniwan naman po itong mga thunderstorm na ito. So, kumbaga hindi pa po masyado pa pong maaga para masabi na nasa transition period po tayo. So, usually po towards the end of May pa po natin masasabi na pa-transition na tayo dito sa tinatawag nating rainy season, yung tagulan. Okay. Pero bakit ho kaya nakararanas ng pag-ulan sa gabi? Magkaiba ho ba ang temperatura sa gabi kumpara sa umaga na nararanasan nating mas mainit? Well, logically po, sa gabi po, inasan po natin bumababa yung temperatura kasi wala na po yung epekto ng init ng araw sa atin. And yung mga pagulan naman po nating nararanasan ay ito yung mga tinatawag po nating thunderstorms. Ito yung mga usual po na pagulan sa late afternoon to evening. So, dahil nagkakaroon po tayo ng mga ulap, yung mga namumuong kaulap na tinatawag nating thunderstorm clouds dahil nga po sa sobrang init ng panahon. So, usually namumuo po ito sa bandang tanghali. At kung maayos po yung conditions, posibleng bumagsak yung mga pagulan na ito. Panandalian lamang po, usually 30 minutes, matagal na po yung 2 oras sa pagulan. Pero meron ho nga kami natanggap na parang ikinukonsidera na ko ng DA o kaya pinagpaplanuhan ho ata, hindi ako sure. Etong cloud seeding, ano ho ba ang reaction nyo dito? Dapat ho ba na magsagawa ng cloud seeding o hindi na dahil nakararanas naman ng pag-ulan ang Metro Manila at ibang lugar? Opo. So, una po sa lahat, wala po sa desisyon ng Pag-asa itong cloud seeding. Pero to give a background po, ang cloud seeding, ginagawa naman ito usually sa mga, to my knowledge po, sa mga nakaraang El Nino events, nagsagawa po ang, kumbaga may task force po na comprised ng different agencies, kasama na po dyan ang Pag-asa. So, kinoconduct po itong cloud seeding activities pag nasa below, kumbaga malapit na sa critical operating level po yung ating mga dam. So, to my knowledge po sa ngayon po, wala pa naman po tayong kinoconduct and kumbaga it's a decision of other agencies po kung magsasawa po tayo ng cloud seeding. Pero para lang ho sa mapaghandaan din ng ating mga viewers ng publiko, ilan ho ang na-monitor ng Pag-asa na kabuang tatama sa bansa o papasok sa bansa na bagyo sa kabuuan? Dahil ang alam ko, Sir Dan, 2 sa Mayo, tama ho ba? Tapos, ang kabuuan ho, ilan ho ang bagyo na posibleng pumasok sa bansa sa buong taon ng 2024? Opo, well, yung tinatawag po natin long range forecast, so hanggang October, month of October pa ito. So 10 to 15 na bagyo po ang posibleng mamuo or pamasok ng ating PAR. And tama po yung sinabi niyo, ma'am, for the month of May, at least 1. So 1 to 2 na bagyo ang posibleng pumasok or mamuo. Pero sa ngayon po, wala pa naman po tayong binabantayang low pressure area na maaring makapekto sa ating bansa. Pero posible po na later in the month, posible po yung mga pamamuo na LPA na posibleng maging bagyo na pumasok nga po ng ating PAR. Ngayong buwan po, no? Ngayong buwan na mga siguro third week pa. Most likely po within the last, kumbaga sa katapusan pa po, towards the end of May po natin maobserbahan yung mga sama ng panahon na ito. Pero kung sa Hunyo pa, tatama ang La Nina, Sir Dan, ano ba to, hudyat na ba to? O ibig sabihin, wala ng El Nino na nararanasan sa bansa o meron pa din kahit may La Nina na? Opo, so hindi po nagkasabay ang El Nino at La Nina. Opo, so
Pagkatapos po ng El Nino, inulit ko po, babalik po tayo sa tinatawag natin neutral conditions. Okay. So after naman ng neutral conditions, sa mga susunod pong mga buwan, saka naman po magsaset in itong tinatawag nating La Nina o yung above average na rainfall conditions po. Okay, maraming salamat sa magandang pagpapaliwanag, Sir Dana, para mapaliwanagan din, maging malinaw din sa ating mga viewers. Opo, maraming salamat po. Magandang umaga. Okay, si Sir Dan James Villamil, ang Pag-asa weather forecast ho. At sa oras na alas 5:22, magbabalik ang Arangkada Balita, makalipas ho ang ilang paalala. Philippine Standard Time, 5:22 na magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:58, balik ang Arangkada Balita at ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! Nakuha na natin ang marangkadang balita sa labas ng himpilan. MWSS at ilang government agencies nagsanib puwersa sa pagbabantay sa konsumo ng tubig sa National Capital Region. Detaling hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Bilang bahagi ng pagsisigap na tiyakin ang sapat at maayos na supply ng tubig sa Metro Manila, nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng MWSS sa pagbabantay konsumo ng tubig sa mga residential areas. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni MWSS Engineer Patrick Dizon na nakipagpulong na raw sila sa Water Resources Management Office ng DENR at sa mga concessionaires nito upang talakayin ang mga hakbang na dapat gawin. Ayon kay Dizon, isa sa mga plano ay ang pagpapadala ng mga abiso sa mga consumer kapag may mga pagbabago sa paggamit nila ng tubig. Sakaling bumaba naman ang konsumo, bibigyan nila ng kaukulang pagkilala ito sa pamamagitan ng abiso sa kanilang bill. Sa kabilang banda, kung tumaas naman ang konsumo ng tubig sa isang bahay, magsasagawa ng investigasyon upang matukoy kung meron taga sa water system. At kung walang natukoy na sira, bibigyan nila ng abiso ang may-ari at turo ng mga paraan kung paano makatipid sa paggamit ng tubig. Sa ganitong paraan daw, layon ng MW na masiguro ang wastong paggamit ng tubig ng mga residente na magbibigay daan sa pagpapalakas ng water conservation at sustainable water management sa Metro Manila. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, lingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala, nasa linya na ho ang director ho ng DOST Feebox, si Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga ho. Yes, magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Maraming salamat ho sa pagbibigay at paglalaan ng oras ho sa aming himpilan. Yes po, ma'am. Maraming salamat po for having me here. Nagkaroon ho ng grass fire dito sa Taal Volcano. Ano po ang dahilan, Director? At dahil ba to sa ibinubang gas mula sa magma ba? Tama ho ba, Director? Hindi po. Itong grass fire nangyari po sa southwestern side, sa may bininti ang Munti. And wala pong kinalaman yung gas na nilalabas ng Taal Volcano. Siguro dahil sa init ng panahon, ito rin. nag-start. Yes, that's right. And this is not the first time that happened. Okay. In fact, nangyari din to last year, around April, if I can recall it correctly, and almost on the same area. Okay, kamusta ho ang sitwasyon ng bulkan ngayon, Director? Lalo na yung mga nakatira ho sa paligid nito. Again, Taal Volcano is still on alert level 1 since July 2022, and may mga 8 quakes kaming naitala within the past 24-hour period. And yung nakapagtala rin kami ng around 2,171 tons per day of sulfur dioxide gas kahapon. Yung patuloy po na eruption, ano ho ang dahilan nito, Director? Dahil din po ba ito sa patindi ng init ng panahon na nararanasan sa bansa?
Wala pong kinalaman yung klima natin sa Okay. phreatic eruptions kasi yung init nanggaling po yan sa ilalim. And yung phreatic eruptions kasi, you have hot material coming into contact with water, so or hot volcanic gases coming into contact with water, kaya nagkakaroon po tayo ng phreatic eruption. Pero so far, yung last na phreatic eruption na nangyari was last April 30, Okay. and hindi na ito na nasundan. Wala naman pong namomonitor na tsunami alert, Director? Wala pong tsunami alert tayo ngayon, and in fact, yung mga earthquakes natin, may mga earthquakes tayo. In fact, hindi bababa for the past 3 days, hindi bababa sa 30 earthquakes a day yung natatala natin. Pero hindi naman masyadong kalakihan. Ang karamihan nito, mga instrumento lamang namin yung nakaka-detect. Kamusta ho ang ginagawa ngayon ng PHIVOLCS, Director, lalo na sa iba pang mga bulkan na aktibo ngayong taon o ngayong buwan din? Well, patuloy pa rin namin binabantayan, and for example, for Mayon volcano, it's still on alert level 1, and again, within the past 24-hour period, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. Sa Canlaon volcano naman, Canlaon volcano, it's still on alert level 1 since March 11, 2020, and again, within the past 24-hour period, dalawang volcanic earthquakes lamang yung naitala natin. And sa Mayon volcano, sa Canlaon volcano, kapag tala din kami ng sulfur dioxide, which is 1,381 tons per day. Kung natatandaan ninyo, nung April 30, nakapagdala kami ng, April 2 rather, nakapagdala kami ng 2,707 tons per day of sulfur dioxide. And this is the highest, second highest this year. For Bulusan volcano, alert level 1 since October 25, 2023, and wala po tayong volcanic earthquakes na inaitala Pero within the past period. yung Taal volcano ho, ang alam ko ho, tama ho ba, ito ho yung pangalawa sa mga aktibong bulkan sa bansa, Director. Ano ho ang magandang naibibigay nito sa ating sa bawat komunidad o mismo sa bansa, Director? Particular, yung mismong mga bulkan, bakit ba may mga bulkan sa atin? Ano ba ang magandang naidudulot nito sa atin? Ayan ang mga katanungan ng ating mga viewers Bakit nga kaya? Bakit may bulkan sa atin? Ano po ang maganda na itutulong nito sa kalikasan mismo? Okay, sige. May mga bulkan po tayo kasi meron tayong mga trenches. And yung mga trenches, hindi lamang sa gilid ng Pilipinas, may mga trenches tayo. And hindi lamang yung trenches nakapag-produce ng volcanic earthquakes. Habang gumigit-git po yan, papailalim, may tinatawag po tayong partial melting. And as a result, nagkakaroon po tayo ng mga bulkan. And hindi naman puro po distraction yung contribution ng bulkan sa ating society, di ba? For example, Mayon volcano, ang ganda niyang tingnan. So nakakapag-generate yan ng tourism, mga tourist. And at the same time, volcanic ash, yes, that's right. Yung volcanic ash na nilalabas ng mga bulkan natin, ano po yan, pwedeng gawing pataba. So, kaya dito sa around active volcanoes, may mga taniman na malulusog dahil po sa pataba galing sa volcanic ash. Ito rin ang nakakatulong para tumaas din ang ekonomiya natin, Yung mga, lalo na yung mga lugar na mayroong mga bulkan, Director, dahil binibisita yan ng mga dayuhan. Pero ano po ang maipapayo nyo sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino na nakatira malapit sa paligid ng mga bulkan sa ating sa buong bansa? Okay, we just have to observe yung permanent danger zone. For example, for Taal volcano, the whole of Taal volcano island is permanent danger zone. So bawal pong pumunta doon kasi anytime pwedeng magkaroon ng phreatic eruption.
may mga volcanic gases tayo pwede nilang malanghap. It's the same thing with Mayon Volcano, yung 6-kilometer permanent danger zone, bawal pong pumunta doon, wag sana silang pumunta. And pwede kasi, again, pwede magkaroon ng phreatic eruption. It can happen anytime. Pwede magkaroon ng rock slide, rock fall, pwede magkaroon ng landslide. Last week, may mga videos na sa social media, may mga hikers na pumunta sa Mayon Volcano. And again, Mayon Volcano is still on alert level 1. Wag po natin gawin yan kasi kapag nagkaroon ng abira, sino magre-rescue sa kanila? Yung gobyerno din. And we're putting the lives of the rescuers at risk. Hindi lamang buhay po ng mga hikers, pati rin po buhay ng mga rescuers. Ano ito yung mga bulkan ho ba, Director? Lalo na yung mga LGUs natin, naglalagay ho sila mismo ng limitasyon, partikular dun sa mga dayuhang pumupunta o sa mga bumibisita mismo. Kasi yung iba, alam ko, meron ako mga nakikita, mismo dun sa bunganga mismo ng mga bulkan, dun mas malapit sa mismong bulkan, nakakapunta sila. Ngayon ho ba, mairekomenda nyo na pagbawal na lang or okay pa, allowed pa sila, lalo na kung hindi naman aktibo yung bulkan? Kung hindi naman aktibo yung bulkan, pwede naman po silang pumunta doon. Pero kapag mga active volcanoes, may mga active volcanoes tayo na may permanent danger zone. So, yun po ay sana respetuhin po ng mga kababayan natin. Respetuhin din po yung mga ordinansa ng mga LGUs kasi mga LGUs naman po ang nagpapatupad dito sa mga permanent danger zones natin. So sana po sundin po natin yung mga LGUs. Ito po para sa ating kaligtasan din. Okay, kung may karagdagan ho kayong impormasyon at panawagan o pahayag sa mga manonood, go ahead, Director Teresito. Again, paalala ko, ulitin ko lang, paalala ko sa ating mga kababayan, kapag may permanent danger zone na ilatag yung mga LGUs natin at saka kami din, may nagre-recommend kami ng permanent danger zone, sana po sundin natin at huwag po tayong pumasok sa loob ng bulkan. Okay, maraming salamat ho sa pagbibigay ng oras sa amin, Director Teresito Baulcol, ang Director ng DOST PHIVOLCS. Maraming salamat din. Sa oras na alas 5:40, dako naman natin ang lahat sa labas ng himpilan. Alamin natin ang ibabalita ni Patrol 11 Tina Nolasco. Isinusulong ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa Kamara de Representantes ang pagkakaroon ng espesyal na tulong pinansyal para sa mga naiwang pamilya ng sinumang tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na masasawi o permanenteng nawala ng kakayahan dahil sa pagtupad sa tungkulin. Layo ng House Bill 10283 na inihain ng mambabatas na amyendahan ng Republic Act 6963 na nagbibigay ng special financial assistance para lamang sa pamilya o benepisyaryo ng mga pulis, sundalo at bumbero na masasawi at permanenteng nawalan ng kakayahan. Ayon kay Villanueva, panahon na upang bigyan din ng espesyal na tulong pinansyal ang pamilya at mga benepisyaryo ng mga PCG na hantong sa nasabing pangyayari alang-alang sa serbisyo sa bansa, lalo na sa harap ngayon ng maritime dispute kung saan itinataguyod ng Coast Guard ang kaligtasan, kaayusan at soberanya sa karagatan ng Pilipinas. Umaasa si Villanueva na oras na maisabatas, makapagpapasigla ito sa inspirasyon at motibasyon ng PCG na handang magsakripisyo ng kanilang buhay upang pangalagaan ang kaligtasan ng bansa. Mabatid na sa kasalukuyan, katumbas ng average na 6 na buwan sa sahod, kasama ang allowance, bonus at iba pang benepisyo ang natatanggap ng pamilya ng mga pulis, sundalo at bombero na masasawi o naging baldado dahil sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa Impila May Todong Lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arakada Balita! Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, ang maso na Intel Service ng pamahalaan, asahan na sa ilalim ng bagong Pilipinas.
Detaling ating aalamin mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Mas palalakasin ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang serbisyo nito sa mamamayan. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing iginit ni NICA at Deputy Director General Abelardo Villacor determinasyon ng ahensya na patatagin ang kanilang serbisyo, partikular na ang pagpapaigting sa intel gathering katuwang ang agencies sa bansa. Ayon kay Villacorta, mahalaga na mapalakas ang performance ng kanilang tanggapan. Kabilang naman sa kanilang pangunahing tututukan ang pagpapatibay sa national sovereignty, territorial integrity, organizational development, anti-smuggling campaign at cybersecurity awareness. Plano rin ng ahensya na bumuo ng mga programa para sa capability at capacity enhancement at pagpapaigting sa ugnayan ng ahensya sa mga local and foreign counterparts. Higit sa lahat, itataguyod din ng NICA ang tamang distribusyon at paggamit ng kanilang pondo upang mas mapapakinabangan daw ito sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Arangkada Balita! At ang insidente ng bomb threat sa eroplano ng PAL patungong Japan, iniimbestigahan na ng Aviation Police. Ibabalita ni Patrol 45 Raul Esperas. Iniimbestigahan na ngayon ng Philippine National Police Aviation Security Group ang insidente kung saan isang bomb threat ang tinanggap ng Philippine Airlines Flight PR412 na patungo sa Japan Miyerkules ng umaga. Sangayon kay Colonel Rancera Ebasco, ang Deputy Chief for Operations ng PNP Aviation Security Group, ang impormasyon ay kanila natanggap buhat sa Civil Aeronautics Board matapos makatanggap ng tawag ang isang hindi kilalang babae at gumamit ng isang hindi binanggit na numero. At ito ngayon ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Inaalam din kung ano ang relasyon ng tumawag sa pasahero na binanggit nito, at lumalabas na naging negatibo naman ang paghahanap ng bomb disposal team ng Philippine National Police Aviation Security Group. Sang-ayon naman kay Shelo Villaluna, ang tagapagsalita ng Philippine Airlines, huwag sanang gawing biro ang bomba sa mga eroplano o anumang flight na commercial na dumaraan sa ating bansa dahil naabala ang biyahe at naantala ang pagbiyahe ng mga pasahero, hindi lamang ng Philippine Airlines, maging ito man ay ibang airline na maapektuhan ng anumang bomb joke. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilikod ng tama. Kapag bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Raul Esperas, ang ating Patrol 45. At ang oras, 5:46 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:52, dako na natin ang ulat sa ating Metro Patrol. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Kamanava. Ito na miss natin tumagatin na balita. Mama Beth Samson, kamusta? Yes, good morning, Miss Jelly. Tumanggap ang lokal na pamahalang Caloocan ng papuri sa clean-up at restorasyon ng Estero de Maypajo na idinaos sa 4th Gawad Tagailog Search para sa most improved estero ng Department of Environment and Natural Resources, NCR. Pinasalamatan ni City Mayor Dil Gonzalo Alang Malapitan ang City Environmental Management Department at ang Housing and Resettlement Office na susi sa pagkasungkit ng parangal. Asahan niya ang walang patid na mamumuhay ng maayos at ligtas ang mga kababayan at mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng marangal na tirahan kasabay ng isang malinis na kapaligiran ng buong lungsod. Dagdag pa ni Mayor Along na kung malinis at hindi barado ang mga estero at kanal, maayos at malinis din itong dadaloy sa ibang mga lugar at may iwasan din ang mabilisang pagbaha. Kaya kinilala rin ang Caloocan dahil sa pagtulong na pangalagaan ang Manila Bay at sa pagkakaroon ng mahusay na emergency response. At kapag nagpatupad niya ng mga programa, hindi na sapat na iisang problema lang ang kanyang susolusyonan. Prioridad ng alkalde
at ng pamahalang lungsod na konektado ang mga proyekto at programa sa isa't isa upang mabilis ding maramdaman ng mga batang Kangkalu ang mga epekto ng mga ito. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Mama Beth Samson mula sa Metro Patrol at dako natin ang ating Ronda Probinsya. Alamin natin ang sitwasyon sa Ilocos Norte. Hatid naman yan ni Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. May ibagabigat, Sang Jelly. Sa matinding operasyon ng 22 Gigaraw laban sa illegal na druga, 3 tinaguriang street-level individual ang naaresto sa bypass operation. Batay sa paunang ulat, inimplenta kahapon bandang alas 11:16 ng umaga at natapos bandang alas 12:15 ng tanghali sa parehong araw sa Centro 9. Tuguegarao City, Cagayan, ang isang search warrant na itinilabas ni Honorable Cesarin Aquino ng RTC Branch 5 na may petsang April 29 laban kay alias Ken, 29 years old, binata residente rin sa lungsod. Ang naturang operasyon ay nagpositibo na nagresulta sa pagkasamsam ng mga sumusunod sa isang kwarto na nakasaad sa naturang search warrant. Isang nakatiplop na aluminum foil na may bakas na inilang shabu, isang disposable lighter na may improvised tutor, isang rolyo ng aluminum foil. Ang pagdodokumento sa mga ebidensya ay ginawa sa lugar ng operasyon na sinaksihan ng kinatawan ng DOJ at nahalal na barangay official ng Centro 9, Tuguegarao City, Cagayan, kasama ang babaeng kapatid na kasama ng ang babaeng kapatid ng respondent na si Ken dahil sa kawalan nito sa lugar noong panahon ng operasyon. Ang mga nakumpiskang paraphernalia ay dadalhin sa PDEA Regional Office 2 para sa laboratory examination. Samantala, inihanda na rin ng himpilan ng PNP Tuguegarao ang mga kinakailangang dokumento para sa pansampa ng kaso kay Ken. Matapos ang implementasyon ng search warrant, agad na nagkasa ng bypass operation ang parehong pangkat laban kay Ken na nagresulta sa pagkaso nito kasama ang dalawa nitong kasamahan. Hinila na naman ang dalawang kasama nito na sina alias Jimboy, 45 years old, tricycle driver, at alias Gina, 40 years old, negosyante, parehong residente rin sa naturang lungsod. Agad dinakip ang 3 suspect matapos magsabuatan magbenta ng isang piraso ng heat-filled transparent plastic sachet na naglalaman ng hindi pa malaman talaga at bigat ng hinalaang shabu sa isa sa mga operatiba. Nagpanggap bilang puso buyer na kumpiska mula sa mga ito ang mga sumusunod. 4 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalaang shabu, isang improvised na baril, 3 bala, isang light, isang wing scale, isang cellphone, isang itim na supot at bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 piso at bodel money na 5,000 piso. Ang pagdodokumento naman sa mga nasamsam na ebidensya ay ginawa sa lugar ng pagresto sa presensya mismo ng mga suspect na sinaksihan ng kinatawan ng DOJ at lalal na opisyal na barangay kung saan ginawa ang operasyon. Ang mga suspect kasama ang mga nakumpiskang item ay dinala sa PDEA bago sa himpilang ito para sa dokumentasyon at narapat na disposisyon. Sila ay naharap sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o yung tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Dako na natin ang ulat sa Calabarzon. Ihatid naman ni Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman. Dead on arrival sa ospital ang isang truck driver at pahinante nito nang sumabit sa kable ng kuryente ang minamaneho nitong dump truck sa barangay Piña, Taysan, Batangas kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Michael Santiago samantalang hindi naman pinangalanan ng pulis ang pahinante. Base sa inisyal na pagsisiyasat, ipinarada ni Santiago ang dump truck sa gilid ng kalsada para ayusin ang dump box sa ilalim nito. Nang patasin ng pahinante ang dump box,
Umabot ang bahagi nito sa kuryente dahilan para gumapang ang voltahe sa bakal at makuryente sa pagkakaupo si Santiago. Tinakapang hilahin ng pahinante ang driver, subalit maging ito ay nakuryente din. Agad naman sumaklolo ang mga residente sa lugar at mabilis na inakyat at pinutol ang kapad ng kuryente sa poste. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila, may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama. Ng tama. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nanguna sina Florendo Lapias at Lizaine Avelia sa larangan ng marathon sa 42 kilometrong main event ng Manila leg ng National Milo Marathon. Umabot sa 20 lumahok sa naturang marathon, dahilan upang naging kulay berde ang lansangan ng Pasay at ng Maynila. Kinabibilangan naman ito ng iba't ibang kategorya ng distansya gaya na lamang ng 1K, 3K, 5K at 10K, kasama din ang 21K at ang 42K. Lumayo si Lapiz kay Salvador Polillo na pumangalawa, habang pumangatlo naman si Wilfred Esporma. Tinalo naman ni Avelia ang kanyang mga kasamahan sa distaff side at nasungkit ni Jewel De Luna ang second place at si Maricar Camacho ang babaeng kampyon ng nakaraang taon sa Manila leg, ngunit nasa pangatlong pwesto na ito ngayon. Para kina Lapis at Avelia na parehong taga Cebu ay napatunayan lamang nilang mahirap ang marathon, lalo na ang sikat ng araw, ngunit hindi ito naging hadlang upang makarating sa finish line. Arangkada Balita! Wala na tayong oras. Happy birthday muna kay Mayan Doc Tolero. Natin kayo, magpapaano kasi yan magpapa-birthday treat. Ay, abangan nyo ang susunod na programa, ang Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At muli, ang Arangkada Balita sa ngalan ni Mr. Drew Nasino at Miss Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-tapan trend viral. Arangkada Balita! Live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw Free TV. Arangkada Balita! Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.